Darating talaga ang time na ang lalaking kinakasama mo, most especially pag kinakasama mo na yung lalaki na yan ng napakatagal, ay darating talaga ang panahon na mananawa siya. At sa pananawa niyang yan ay mapupunta siya sa part na ini-ignore ka na niya. Yung tipong dating napaka-sweet, sinusuyo ka, parang lahat gagawin lahat sa'yo, di ba? Ganyan talaga sa umpisa. Kaya nga sabi ko, di ba, pag bagong halang yung relasyon, pag sobrang bago pa lang kayo sa relasyon, andyan yung pakiramdam na parang kinaumagahan, kakasal na kayo bigla, di ba? Pero pag nandyan na yung kasal, di ba, parang nawawala na yung spark. It's only because, may main reason tayo dyan, di ba? May main reason tayo, it's only because of the same old things na ginagawa nyo na nagmukha ng habit and comfortability. Naging komportable na masyado, and yeah, there comes the time na nawawala na ng thrill yung lalaki. But kung dumating ka man sa punto ng buhay mo ngayon, ikaw ate na nanonood dito, na ini-ignore ka na ng kinakasama mo ngayon, asawa mo, ito, pasok na pasok to sa era ng mga mag-asawa, lalong-lalo na pag matagal na kayong magkasama at na-experience nyo na ngayon, last na sinabi ko na sobrang comfortability at naging habitual na yung relationship nyo at ini-ignore ka na niya. Here's the thing that you have to do kapag ini-ignore ka na ng mister mo, or let's say long-term boyfriend, or magka-live-in na kayo. So bago yan, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ay huwag niyo kakalimutan muna mag-subscribe kung bago ka pa lang. And also maya-maya, pag nagustuhan niyo itong video na to, do not forget to leave me a like. Yan, para tumaas sa may algorithm natin dito sa YouTube. And also, maya-maya nga, may i-upload tayong panibagong video. Maybe, kasi 3 times lang tayo nakapag-upload this week kasi nag-celebrate tayo ng birthday natin nung nakaraang linggo, kaya medyo konti lang video na na-upload natin. Pero mamaya siguro, or maybe tomorrow, sunod-sunod na for Thursday, Friday, Saturday, siguro i-upload natin video. And also, ayan, kung gusto nyo nga pumapasama sa ating shoutout section sa mga subscribers, sa mga subscribers lang pala, ipopost ko po kayo sa aking Instagram account yan. I-flex ko kayo sa aking Instagram account. So also, do not forget to follow my Instagram account. Ayan, nandito nga po yung aking Instagram account. At yan, para makita yung pangalan nyo doon, i-shoutout ko rin kayo sa aking My Day. I-My Day ko kayo sa aking Instagram. So, i-follow nyo ako sa Instagram. Diyan po yung link sa ilalim ng description. Sundan nyo lang po yan. I-click nyo lang po yan, yung Instagram account ko. And kung wala pa kayong account sa Instagram, napakadali lang po gumawa ng account sa Instagram. Just to follow me at para masundan nyo rin yung mga daily life ng kuya nyo. So, yeah, without no more sa kalagitnaan pa pala ng video natin, meron tayong shoutout section pa rin, shoutout section sa kalagitnaan ng video natin kung saan babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. And also, munti ko na makalimutan and also, may mga gusto kayo pabate, yung birthday, anniversary, kasal, or gusto nyo lang batiin yung sarili nyo, open na open po tayo. Just keep writing down your comments at babasahin natin yan for our next week video. So, without no more further ado, ito ang mga kailangan mong iwasan kapag ini-ignore ka na ng isang lalaki sa long-term relationship. So, let's go to the video. Iwasan mo ito kapag ini-ignore ka na ng isang lalaki. Huwag mong gagawin to. Number 1 is stop posting dramatic things. Yes! Kasi hindi nyo may iwasan talaga yung pulso ng emotions ninyo kapag hindi na kayo pinapansin, di ba? Yung takbo ng emotions ninyo dyan talaga. And mostly kahit lalaki nagagawa rin yan. Nagpo-post ng mga dramatic stuff na sometimes in life, kailangan mong mga ganon. Mga sometimes nag-uumpisa yan Minsan kailangan mong mag-move forward para malaman mo kung ano yung nasa harapan. Yung mga ganon quotes. Iwasan nyo po yan, mga ate. Iwasan nyo po yan. Kasi, siguro naman mag-friends kayo sa Facebook niyan. Hindi mo madadaan sa parinig-parinig yan. Diba? And you're just feeding his energy at binibigyan mo siya ng idea kung ano nangyayari sa'yo at kung ano nararamdaman mo by posting. And also, syempre magigets rin yan ng mga kaibigan ninyo o maybe pamilya ninyo na naka-follow sa Facebook ninyo or any type of social media kapag nag-post kayo na malulungkot. And also, magwo-worry yung mga kapamilya ninyo. So, the best thing to do is just talk to him personally. Diba? Or antayin mo lang siya. Antayin mo lang, hayaan mo lang. Hayaan mo lang magtupak siya. Huwag kang papansinin dyan. Hayaan mo lang.
Kasi at the end of the day, kapag in-ignore ka niya, hindi mo yan kawalan, okay? Hindi mo yan kawalan. So, if I were you, wag ka. Iwasan mo talaga mag-post ng mga yung mga malulungkot na quotes. Alam ko, marami kapag nag-scroll ka dyan marami ka makikita mga malulungkot na quotes, lalong-lalo na related. Kasi hindi ka nga pinapansin ni Mr. mo di ba? Hindi ka pinapansin. So, related dyan. Siyempre, i-share mo yan. Kahit i-share mo, sabi mo, share ko lang naman Pero yung context ng share mo, nandun. Nalalaman ng Mr. mo yung emotion, matitake advantage ka dyan, baka mas lalo lumala pa yung topak niya. Diba? Mas lalong hindi ka pa niya pansinin. Diba? So if I were you, just wait for the perfect moment at sundan yung susunod na advice ko sa inyo. Up next is you have to stop getting his attention also. Okay? Kasi the more na mo na kinukulit dyan is the more lang kayong dalawang mag-iinit. At ibang klaseng init yung sinasabi ko Hindi yung init na nasa kwarto. Ibang init. Baka mag-away lang kayo, baka magkasagutan kayo, magkataasan kayo ng boses. And yeah, the more na nangungulit ka sa kanya, grabbing his attention, malay mo, galit ka rin, di ba? Minsan di mo talaga maiiwasan na magagalit ka na kasi di mo naiintindihan yung nangyayari. Bakit kanya hindi ka niya pinapansin? And as I said nga sa introduction natin, it's either that two factors lang yan, di ba? Mahirap man sabihin, masakit man sabihin na nagkakasawaan na, di ba? But hopefully, wag naman sana, di ba? Wag naman sana. But stop getting his attention. Trust me. Kasi the more na kinukuha mo yung attention niya, is the more na lumalaki yung ulo niya. Parang yung mga lalaki. Imagine niyo yung mga mister niyo, mga boyfriend niyo, may mga kasalanan sa inyo, di ba? The more na kinukulit ka nila, sorry na, patawarin mo na ako. Hindi ka binibigyan ng space, di ba? The more rin kayo naiirita, di ba? Same goes with him. Kahit wala ka namang ginawang kasalanan. Kasi may mga lalaki talaga minsan may sapak sa utak rin minsan kasi. Mga ganon. Na pinasok-pasok nga nila yung kasal na yan or let's say, pag-aasawa na yan. And then, pag na-boring siya sa habits na nangyayari araw-araw na parehas na lang. Wala nang bago. Kasi di rin naman niya siguro inu-improve yung buhay niya, kasalanan niya yun. So just leave it like that, okay? Just leave it like that. Or else, the better thing to do is just sit down, talk calmly, pag-usapan niyo, but never ever force to get his attention. And before we move on sa ating next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sila Inday Tintin ng UAE. Hello po kay Noemi Cabrera. Hello. Kay Adelaida Villanueva. Hello. Kay Jen Luna ng Bulacan. Hello po. Kay Mary Manuel ng Kuwait. Hello. Kay Edita Alcones ng Tacloban. Hello po sa inyo. Kay Estrella Amazona. Hello. Kay Rosa Bukal ng Israel. Maraming salamat po. At mag-ingat po yata kayo sa Israel. Ewan ko, I don't know, there's still war going on there, pero mag-ingat pa rin kayo And also kay Yaya Eyes ng Riyadh. Maraming salamat. At also kung gusto nyo rin po mapasama sa ating shoutout section, just keep writing down your comments at babasahin natin yan kung pa-shoutout yan babasahin natin yan on our next week video. Sigurado po yan. So just keep writing down anything, birthday, kasal, babatiin mo yung mahal mo sa buhay, pamilya mo, kung abroad ka man, di ba? Alam mo, nanonood sila dito, or else yung mga nangutang sa'yo, yung mga nangloko sa'yo, pwede. Pero dito, pasok kayo sa channel natin. So just keep writing down your comments and let's go back to our main topic. Iwasan mo ito kapag ini-ignore ka na ng lalaki. Up next is never ever please him to talk to you. Wag ka magmamakaawang kausapin ka. Yes, that is the wrong way to do. Lalo na babae ka. Maling-mali yan. Okay? Since kayo na nga yung pinaka-most vulnerable sa relationship na yan, kayong pinaka-vulnerable kasi babae kayo. Vulnerability, hindi yan equivalent ng ng begging, 'di ba? You have to be treated softly, 'di ba? Kailangan i-explain sa inyo yung mga bagay-bagay na nangyayari. Okay? Know your worth. Okay, know your worth. That's what I always say. Always know your worth. So, if that guy ignores you dahil nga sa comfortability, nanawa na sa setup na ganyan, 'di ba?
doon na na-realize, ano ba ito pinasok ko, hindi ko man lang in-improve yung buhay ko bago ako nag-asawa, kasalanan niya yun. Kasi lalaki siya. He have to do that. So kung paulit-ulit na lang yung senaryo, tapos hindi ka niya papansinin, idadamay ka pa niya sa init ng ulo niya. Di ba? That's not on your business. Hindi mo yan kasalanan. Okay? At the first place, siya yung nanligaw sa'yo, di ba? At the first place, siya yung nanligaw sa'yo. But, if time comes na hindi ka niya papansinin dahil sa reason na ganyan, please never ever beg that guy to talk to you. And last but not the least is just keep yourself busy. Most especially sa mga important na bagay na ika-i-improve ng buhay mo. If you know what I mean. Example, kung may mga mini business ka dyan, doon ka na lang muna mag-focus. Kaysa naman maging malungkot ka dyan, nag-iiyak kasi hindi ka na niya pinapansin, still focus on yourself, lalo-lalo na pag may mga anak kayo. Okay? Pag may mga anak kayo, napaka-importante na focus nyo pa rin kung saan kayo nagsimula, goal nyo. Huwag na lang para sa relationship ninyo, para na lang sa anak ninyo. Most especially kung may anak na kayo, ha? But if you're still on the live-in side of that relationship, kung nag-live-in pa lang kayo, ha? On that side, maybe, di ba, may mga trabaho rin naman siguro kayo pag nasa live-in kasi mostly ng mga nagli-live-in ay wala pa sariling bahay, nagrarenta yan. So, two-parent household yung mangyayari niyan. Pero parang two household income yung kailangan dyan, di ba? Dalawang tao yung kailangan sa sahod, dalawang tao yung kailangan nakikita ng pera. So, yeah, just focus on your work kapag hindi ka niya pinapansin. And he will be also busy on what he's doing. At ini-ignore ka niya, just leave it like that. At darating rin yung time na kakausapin ka rin niya. Maybe pag lumamig na yung ulo niya when he realized na nandiyan ka pa rin at the end of the day, that is the most important thing. Kapag hindi pa siya nakikipag-iwalay at ini-ignore ka lang niya, or maybe pag may duda ka na nga na may iba na siyang babae, that is the perfect time to confront him lightly, ha? Huwag yung mga, hoy! Hoy! Huwag mo gaganunin. Lightly confrontation na sit down and talk calmly. Alam mo naman kayo mga babae, investigator din naman kayo. Kaya kayang-kaya na yan, di ba? Alam namin yan ng mga lalaki na nag-iimbestiga rin kayo. So, yeah, you can talk calmly. Yun lang talaga yung pinaka-main alas ninyo para mapasalitaan nyo siya na parang, kunyari, walang problema. Ganon, di ba? Usapin nyo lang siya ng ganon. So, yeah. Never, just keep yourself busy, most especially on some very, very important stuff na ginagawa mo sa buhay mo. So, hindi ka mai-stress sa situation at drama na nangyayari at pag-i-ignore niya sa'yo. Kaya sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na to sa ating video. At kung nagustuhan mo nga itong ating video, just leave me a like. Ayan, like yun na muna. And also, kapag hindi ka pa nakaka-subscribe, so subscribe to my channel and also turn on your notification bell. And also just keep writing down your comment. At sa natin, yung mga naka-follow lang din sa Instagram, yung isa-shoutout natin sa ating shoutout section sa Imamay kita sa IG, sa Instagram. So, yeah, ito po ang aking Instagram account. Yan, pag hindi pa po kayo naka-follow, just mind following para makita nyo rin yung yung mga personal life na nangyayari sa akin dito sa South Korea. So yeah, maraming salamat ulit sa panonood at lagi nyo tatandaang mahal na mahal ko kayo. See you guys.